itatawid kita hanggang sa ating marating ang totoong kapayapaan. Ihahatid kita at sa gitna ng maigting at marahas na kahirapan, itatawid kita hanggang sa ating marating ang totoong kapayapaan. Ihahatid kita. Pagpalain ka, kaibigan, simulain ay katigan at patnubayan sa biyaya niya. Daing ng bayan ay iba't iba at alalayan natin ang isa't isa. At sa gitna ng maigting at marahas na kahirapan, itatawid kita hanggang sa ating marating ang totoong kapayapaan. Ihahatid kita. Tayo po ay manalangin. Nagpupuri at nagpapasalamat po kami, Ama, sa hapong ito na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin upang muli pa ay magkatipon-tipon at papurihan ang iyong dakilang pangalan. Salamat po, Ama, sa biyaya ng buhay at kalakasan na iyong patuloy na ipinahihiram sa amin. Patawarin mo kami, Ama, sa mga kasalanan aming paulit-ulit na ginagawa. Lihim man po ito, O Hayan. Mahina kami, Ama, madaling matukso. Ngunit alam po namin na ikaw ang daluyan ng aming lakas at alam namin hindi mo kami pababayaan. Ngayon nga po, Panginoon, ipinagdiriwang namin ang linggo ng kabataan. Gabayan mo nga po ang kapatid namin na magbabahagi ng iyong salita sa amin lahat. Ikaw nga po, Ama, ang nagdala sa kanya dito ng maayos at ligtas. Ikaw na po ang bahalang mamuna sa aming gagawing pananambahan ngayon. Papuri at pasasalamat ang pinaaabot namin sa iyo, Panginoon. Ito po ang aming samo at panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Dakilang may likha sa kalinga pangunawa, mangyari ang iyong diwa sa langit at sa lupa. Bigyan mo ng sapat ang lahat sa araw-araw. Turo ang magparaya, gaya ng iyong gawa. At samahang lumikha ng pamayan ng payapa sa kalikasan, kabuhayan, kakayahan, paniniwala. Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Papurihan, paglingkuran siyang kusa, lumapit sa harap niya at umawit ng may tuwa.
O si Yahweh ay ating Diyos, ito'y dapat na malaman. Tayo'y Kanyang lahat. Tayong lahat na nilalang. Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa Kanyang kawat. Pumasok sa Kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang. Umawit nagpupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Mabuti ang Panginoon, pag-ibig niya'y walang hanggan. Siya'y Diyos na mabuti at laging tapat kailanman. Tayo po ay magbatian ng kapayapaan. Lapitan po natin ang ating mga kapatid. For the Lord is my tower, and He gives me the power. The works of the enemy in a difficult hour, He will crush their devour. The color of darkness underneath my feet. For the Lord is my tower. For the Lord is my tower, and He gives me the power. Turn down the words of the enemies in a difficult hour. He will crush and devour. Turn the power of darkness underneath my feet. For the Lord is my tower. For the Lord is my tower, and He gives me the power to turn down the works of the enemies in a difficult hour. He will crush the devour, and the tower of darkness underneath my feet. Blessed be the name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. Name the Lord is a strong tower. The righteous men lean to it, and they are saved. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it, and they are saved. Blessed be the name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. Blessed be the name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. For the Lord is my tower. For the Lord is my tower. Sabay-sabay po tayong lahat. And He gives me the power to turn down the works of the enemies in a difficult hour. In a difficult hour, He will crush the devour. To learn the hour of darkness underneath my feet. Tayo po ay dadako ngayon sa ating mga balita. Ang ating pong tagapagmisahe ay buhat pa sa Batangas City. Siya po ang ating kapatid na Charles Kenneth Brenyosa. Siya po ang Pangulo ng Southern Tagalog Christian Youth Fellowship. Atin po winewelcome ang ating tagapagsalita.
Sa September 29 po ay gaganapin ang Fellowship of the Coins. September 29, ito po ay sa San Juan, Batangas, UCCP San Juan, Batangas. At ang venue po ay sa San Juan West Central School, Gymnasium, Jose Rizal Street, San Juan, Batangas. At ito po ang daloy na ang kanilang tema, Obedience, the Church called to discipleship and of servanthood. Ang daloy po ng gawain ay alas 8 hanggang alas 9 ng umaga ang arrival and registration. 9 to 9:30, community singing. 9:30 to 10 a.m., greetings and acknowledgement. 10 to 11:45, presentation of district CRO, CM time. 11:45, agape meal. 1:30, organization fellowship. 1:30 to 3:30, worship and dedication of the coins. Yan po ang ating gagampanan sa September 29. Gayun din po ang lay workers ay meron silang gagawin ang kanilang Magna Carta for lay workers sa September 21, 22. Ang venue po ay sa UCCP Candelaria. At gayon din po ang UCM ay merong silang campaign, Bring Your Bible Every Day. Lalo na po sa mga Sunday School, kinakailangan po ito. At yung ating pong pakikiramay sa ating kapatid na Virginia Bundal Flores ay naiatid na po natin sa huling hantungan ng Huwebes. At tayo po ang nag-service doon sa ating mga kapatid. At ito pong ating mga birthday celebrant, ang ating pong mga kapatid na nagdiriwang ngayon ay si Mary Grace Dilarama at Melba Salamat. Yung pong mga sumusunod sa 17 hanggang 21 ay narito at ito pong September 17, si Lourdes Padillo Tan, siya po ang naghandog ng mga bulaklak sa ating dambana. Atin po siya pinasasalamatan sa napakagandang handog niya sa Panginoon ng mga bulaklak. Pinasasalamatan din po natin yung mga Pontera Brands Philippines ang gumagawa ng Anlin Milk. At kay Dr. Nerissa Cagente, kaunay na naginanap na bone scanning kahapon dito sa McGill Social Hall. Nagkaroon po ng bone scanning. At ating pong awitan ang ating birthday celebrants. Maligayang bati, maligayang araw, maligayang bati sa iyong pagsilang. Sumainyo nawa ang ligayang tunay, kahit panahon lumamig ang buhay. Maligayang bati, maligayang araw, maligayang
So what we saw on the screen is one day in the life of a high school student. Na minsan po sa buhay nating mga estudyante, lalo na po sa mga high school, may mga pagkakataon po na unexpected na may dumating na problems like grades, subjects, peer pressure, at marami pang iba. Na we come to a point na nagtatanong tayo sa sarili natin kung is this the end, na may Diyos pa talaga, na hindi po talaga natin may iwasan na tanungin kung nandito nga po ba at nararamdaman natin ang presence ng Panginoon. But still, we always end up going to church, asking our co-CYF, asking the elders and other members of the church, especially the pastor and the diaconal ministers, upang tulungan tayo, upang samahan tayo sa pananalangin at muli ay magbalik tayo sa Panginoon, sapagkat in the end, kapag hindi na po natin kayang tumayo sa lahat ng mga problema, luluhod na lang po tayo at mananalangin. Dadako po tayo sa ating paghahanap. Dakila at tapat ang ating Diyos kailanman, hindi siya nagkukulang sa pagkakaloob ng mga biyayang kailangan natin sa araw-araw. Kaya narito po ang mga handog, iniaalay sa iyong banal na pangalan bilang pasasalamat sa iyong kabutihan sa amin. Tayo po ay maghandog. Basbasan po ninyo ang aming munting nakayanan upang makatulong sa pagpapalago ng inyong ministeryo dito sa lupa. Alam namin, Panginoon, na hindi ito sapat upang ikaw ay aming pasalamatan, ngunit Ama,
Ang mga handog na ito ay bukal po sa aming mga puso. Amen. I cast all my cares upon you. I lay all of my burdens down at your feet. And anytime I don't know what to do, I will cast all my cares upon you. I cast all my cares upon you. I lay all of my burdens down at your feet. And anytime that I don't know what to do, I will cast all my cares upon you. I will cast all my cares upon you. Tayo po ay dadako sa ating pastoral prayer. Ama naming Diyos na manlilikha, manlulubos at tagapag-alalay, narito po kami sa bahay-sambahan, O Diyos, upang sa iyo ay mapurihan ka at sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Nagpapasalamat po kami sa inyo dahil sa kami ay tinipon mo sa bahay sa dalakinan ito upang aming ikaw ay bigyan ng karangalan. Sa gabing ito, O Diyos, nagpapasalamat kami sa mga kabataan na ginamit mo upang sila ang maging tagapagmensahe sa lahat ng iglesia lokal ng Southern Tagalog. Papasalamat kami dahil sa kayo po ang gumabay sa kanila upang dalhin ang mensahe na ipinararating mo sa aming lahat. Sa gabi ito, O Diyos, kami po ay lumalapit sa kapakanan ng aming mga kamanggagawa, ang Pastor Bueno at Conference Minister Rachel Hernandez, 10 ng kanyang mga kasama, ang kapatid na Bertie Bueno, Joram Hernandez at Naomi Di Mesa na ngayon po ay nasa Germany. Amin po silang idinadalangin, O Diyos, na naway kayo po ang laging sasama sa kanila at maging pagpapala sa bansang Germany ang ating mga kamanggagawa at mga kapatid. Alam po namin, O Diyos, na kayo po ay Diyos na omnipresente. Sa anumang lugar kami naroon, kayo po ay naroon sa ibayong dagat. Dinadalangin din po namin ang marami naming mga kapatid na may mga karamdaman, tulad ng aming Pastor Abel Amago na naroon ngayon sa Estados Unidos, na siya po ang naging tagapagsalita namin ng 100 taong pagdiriwang. Amin po dinadalangin ang kanyang kalagayan kasama ang kanyang may bahay, at gayon din po ang aming kamanggagawa na si Bishop Eddie Pasqua na kasama ng ating Pastor Amago.
Dalangin din natin ang ating mga kamanggagawa na si Pastor Doming Palermo sa kanyang kalagayan, Pastor Pipito Ruasa, at ang mga DM na si Willie Villamor, na sila po, O Diyos, ay may mga karamdaman, amin pong inilalapit sa iyo na bigyan mo po sila ng kaginhawahan at kapayapaan ng kaisipan, na sila po ay maging matatag sa kanilang kalalagayan. Alam po namin, O Diyos, na kayo ang kumakalinga, lalo tigit sa mga manggagawa. At ang amin pong mga kapatid na nasa pagamutan, kapatid na sa Lord Kaligay, na nasa Mount Carmel, at ang iba pa namin mga kapatid, katulad ni kapatid Edna Lee, na siya ay nagpapagaling dahil sa kanyang operasyon. Ngayon din ang batang naoperahan sa bukol dahil sa lumalaki ang kanyang bukol sa mukha. Siya po ay sumailalim sa operasyon. Kayo po ang kumalinga, O Diyos, at pagalingin ninyo. At tulungan niyo po rin bigyang kapayapaan ang kanyang ina. Alam po namin ang kanilang nararamdaman. At lahat po ng aming iglesia na pinabibilangan mula sa aming konferensya, O Diyos, ay kayo po ang laging papatnubay, at ang lahat ng mga iglesia lokal na pinamumunuan ng aming conference minister ay kanya pong mapatnubayan upang maging maayos ang aming mga gawain na pagdadala ng iyong mabuting balita ng kaligtasan. Dinadalangin din po namin, O Diyos, ang aming church council na pamumuno ng aming chairperson, Gloria Potes, at 10 ng mga kasama, ay hindi po silang laging gagabayan upang ang iglesia ito ay karoon ng kaunlaran, mapayapa at maayos ang pamamahala. Gayun din ang aming McGill Memorial School sa pangunguna ng aming Principal Emily Tadjosa at kasama ang mga guro, ang mga magulang na sumusuporta. Dalangin din namin ang mga nag-aaral dito na ngayon ay merong gagawing contest sa Barangay Bara sa darating na ika-labisiyam ng Setyembre. Patnubayan po, O Diyos, ang aming mga kabataan ito at tulungan sa kanilang gagawin upang magbigay karangalan sa iyong pangalan sa pamamagitan ng kanilang paaralan. Idinadalangin din po namin, O Diyos, ang lahat ng naririto na po ng kanilang pamilya, na kayo po ang magbibigay sa kanila ng kapayapaan, pag-iingat, at sa kanilang paghahanap buhay. Dinadalangin din po namin, O Diyos, ang bawat isa sa amin, na kami ay malimit magkamali, amin pong inihingi ito ng kapatawaran. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. I cast all my cares upon you. I lay all of my burdens down at your feet. And anytime I don't know what to do, I will cast all my cares upon you. I will cast all my cares upon you.
Ang pagbasa po, tayo po yung magsitayo lahat bilang pagkalat po sa ating banal na kasulatan. Ang pagbasa po mula po sa ating banal na kasulatan ay matatagpuan po natin sa Lumang Tipan, sa aklat po ng mga awit, Kabanata 32, ang talata po ay 8. Ganito po ang sinasabi. Ang sabi ni Yahweh, aking ituturo ang iyong daraanan. Ako ang sa iyo'y magbibigay payo, kita'y tuturuan. Pinagpala po tayo lahat sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga salita. Ang ama'y papurihan at ang anak at ang Espiritu, buhat pa sa unang mula, ngayon magpakailanman, walang hanggan. Amen. Amen. It's the rain I sorrow, it's the grass I run through, it's the one I turn to when I have to laugh or cry. He's the light of my world, he's my priceless pearl, he's my answer to why, he's my friend even after I die. He's the sun I sing in, he's the sea I swim in, he's the mountain I climb to when I want to reach my new high. Jesus my Lord, of all the things He said to me, the best was truth shall make you free. He's the wind I sorrow, he's the grass I run through, he's the one I turn to when I have to laugh or cry. He's the light of my world, he's my priceless pearl, he's my answer to why, he's my friend even after
Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Isang mapagpalang araw po, gabi po sa ating lahat. Yan, salamat po. Medyo nanginginig na naman ako. Ayun po. Sa pong kagalatan ang makita ang inyong mga matamis na ngiti sa gabing ito. Happy Youth Sunday po. Ngayon po ay linggo ng mga kabataan. Binabati ko po lahat ng mga kabataan na nandito na Happy Youth Sunday. Ganun din po ang mga nandito na may pusong kabataan pa. Happy Youth Sunday po sa inyo. Bago ko po simulan ang aking sermon ay tayo muna po ay manalangin sa pamamagitan po ng isang awitin. Take, oh, take me as I am, someone out where I shall be. Set your seal upon my heart and live in me. Take, oh, take me as I am, someone out where I shall be. Set your seal upon my heart and live in me. Amen. Marahil po ang marami po sa inyo ay ngayon lang po nakita. Ang iba po sa inyo ay hindi po nakikilala. Ngunit may ilan-ilan naman po na namumukhaan ako. Yan. Tulad nga po sabi kanina ni Pastor, ako po, papakilala ko muli. Ako po si Charles Kenneth Cunag Brinyosa. Nagmula po sa bayan ng Alae, sa UCCP, Batangas City. Kung saan, pag naririnig ang bayan ng Batangas, sabihin ko lagi ay, Alae, taga-tuong ka pala. Yun, taga-Batangas po ako. At kasalukuyan po akong taga-pangulo po ng Christian Youth Fellowship, Southern Tagalog Conference. Noon nga po nakaraang August 17 to 19, 2012, ay nagkameron po na activity ang CWF. Doon po, tinuturuan po ang mga kabataan makapag-sermon, makapagawa po ng sermon, at kung paano ito may i-deliver yung mga basic po na kailangan matutunan sa paggawa ng sermon at pag-deliver ng sermon. Ang amin pong, at yun nga po ay tinatawag pong Exchange Pulpit Workshop. Ang amin pong tema nung Exchange Pulpit Workshop ay paliwanagin mo ang puso ko, tamang landas ay ituro mo. At yun po ay ginanap sa UCP Kalumpang. At ako po yung naatasan na makapag-sermon at makapagbahagi ng salita ng Diyos dito po sa inyong iglesia. Ang akin pong sermon ay pinamagatan ko pong ang tunay na pagsunod. At ang pinagbatayan ko pong teksto mula sa ating banal na kasulatan ay mula po sa Matandang Tipan, sa aklat po ng mga awit, Kabanata 32, ang talata po ay 8. Ang ganito po ang sinasabi. Ang sabi ni Yahweh, aking ituturo ang iyong daraanan. Ako ang sa iyo'y magbibigay payo, kita'y tuturuan. Minsan po sa ating buhay,
ay may mga kadiliman na ating mararanasan. Maaaring may problema, magsubok, na bigla na lang dumarating at talagang hindi natin may iwasan ang mga bagay na yun. Sa ating karerang tinatahak na kung tawagin po natin ay buhay Kristiyano, hindi may iwasan ang mga pagsubok at mga tukso. Diyan lang yan. Na kailangan natin malampasan. Dumadating sa punto na ayoko na. Maayaw na tayo. Sumusuko na tayo. Natatakot na tayo. Naguguluhan na tayo. Saan nga ba tayo kukuha ng solusyon sa mga ito? Ngunit huwag tayo matakot. Ang solusyon ay nandiyan na. Ang pagsunod at pagtiwala sa ating Panginoon. Sabi nga ng Panginoon, ituturo niya ang ating daraanan. Siya ang ating magiging tagapayo. Siya ang ating magiging guro. Guro ng ating buhay. Ang nais niya ay mapaganda at mapabuti ang ating buhay. At makasama niya tayo sa kanyang kaharian. At dahil doon gumawa siya ng kautusan na dapat nating sundin upang mapabuti ang ating buhay. Noong pinagkaloob niya ang mga kautusang ito sa atin, siyempre, tayo naman ay inaasahan niya na susunod. Ngunit, paano nga ba tayo makasunod? Ano nga ba ang tunay na pagsunod? Ito po ay binigyan ko ng acronym na HHH or triple H. Ang una pong H, hindi panlabas lamang, kundi mula sa ating puso. Hindi panlabas lamang, kundi mula sa ating puso. Ang totoong pagsunod ay mula po sa isang pusong binago ng ating Panginoong Hesukristo. Ito ang tunay na tagasunod ni Kristo. Ang tunay na pagsunod ay hindi po pakitang tao lamang. Ito po ay mas malalim pa na nanggagaling dito sa ating mga puso. Balikan po natin ang kasaysayan. Noong pong panahon po na nasa ilalim pa po tayo ng kapangyarihan ng Espanya, sumusunod po ang ating mga ninuno na Pilipino sa kanila. Kasi yun ang sabi nila ng mga Espanyol. Gawin mo yan, gawin mo to. At kapag hindi sumunod, may parusa. Kahit wala naman sa loob ng mga Pilipino, yan, sunod. Kahit wala sa loob. Kahit parang napipilitan lang sila. Gagawin nila iyon. Basta mapilis lamang nila ang mga Espanyol. Legalism ang tawag doon. Sa panahon po ni Kristo, may ganito din pangyayari. May mga legalista. At may mga taong naglilingkod sa simbahan noong panahon ni Kristo na kung tawagin po ay eskriba at mga pariseo. Tansya po ng mga ito, halos 240 ang mga utos na dapat nating gawin. At 365 ang mga utos na ipinagbabawal gawin. Napakadami kung ating iisa-isahin. Hindi naman po ibig sabihin na kapag naka 220 na sila, kailangan mas madami magagawa natin mga 230, 235, perfect score, 240. Hindi ganoon ang sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo. Ang sinasabi niya dito ay hindi marami sa bilang, kundi mas malalim na pagsunod na nanggagaling sa ating mga puso. Galing sa totoong relasyon sa ating Panginoon. Wala ang mga presyo ng ganoong pagsunod. At sinabi ng Panginoon sa Mateo chapter 5, verse 20, sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kaloob ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga eskriba at mga pariseo, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. May ilang ilustrasyon po na ginamit si Jesus sa Mateo chapter 5. Kung ano nga ba
ang tunay at nais ng Panginoon na pagsunod natin. Siyempre, marami nagalit kay Jesus noong panahon iyon. Lalo't higit ang mga tagapagturo, Pariseo at mga eskriba. Sinasabi ng mga ito na tinutuligsa ni Jesus ang mga kautusan. Sinasabi nila sa mga tao, huwag niyong sundin ang taong yan. Yan ay bulaang propeta. Hindi yan totoo. Huwag niyong sundin ang mga sinasabi niya. Mga gawa-gawa lamang niya ang mga yan. Hindi naman sa binabaliwala ni Jesus ang mga kautusan sa lumang tipan. Ang totoo pa nga, tinutuwid pa niya at nililinaw pa niya ang tunay na kahulugan ng mga kautusan na binaluktot ng mga tagapagturo noong panahong iyon. Problema kasi ng mga eskriba at ng mga Pariseo ay mali o limitado ang application ng mga utos nila, utos ng Diyos. Hindi lang huwag papatay. Dapat huwag din magtanim ng galit sa ating puso. Hindi lang huwag mangalunya, kundi huwag rin magkakaroon ng masamang pagnanasa sa ating puso. Hindi lang po makakita ng dahilan sa paghiwalay ng mag-asawa, kundi gumawa ng paraan para maging tapat sa puso ang pagsasama. Baluktot ang interpretasyon nila rito. Hindi lang pagtupad sa sinumpaang pangako, kundi buong pusong pagtupad sa pangako na hindi naman kailangan ng sumpa. Hindi paghihiganti, kundi walang paghihiganti sa puso. Hindi dapat kamuhian ang kaaway, kundi ibigin ito mula sa puso. It is a problem of the heart when we misapply or misinterpret the scriptures. Kaya tama ang sabi ni John Stott. This is why entry in God's kingdom is impossible without righteousness greater or deeper than that of the Pharisees. It is because such a righteousness is evidence of the new birth, and no one enters the kingdom without being born again. Tulad ng sinabi ni Jesus kay Nicodemo, sumagot si Jesus at sa kanya sinabi, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban ang tao'y ipinanganak muli, ay hindi siya makakita ng kaharian ng Diyos. Ipinanganak muli sa Espiritu, hindi sa ating katawan. Ang ganitong pagsunod po na ninanais ng ating Panginoon ay imposible para sa mga taong hindi pa nababago ang mga puso, hindi pa nababago ni Kristo at walang pagbabago na nagaganap sa kanilang mga puso. Parang isang puno, hindi magbubunga ng maganda ang isang puno o hindi naman maganda ang puno. At sa isang tao, hindi gagawa ng mabuti ang isang tao kung hindi mabuti ang nasa sa puso niya. Walang totoong pagsunod sa isang pusong hindi pa binago ni Kristo. Maaari pong dumarating yung oras o minsan nagiging tulad din tayo ng mga Pariseo. Nagiging literal ang pagsunod natin sa kautusan. Hindi natin tinitingnan mas malalim pa. Pilit natin sinusunod ang mga utos upang maging katanggap-tanggap sa Diyos. Pero wala naman tayong minsan natunay na relasyon kay Kristo. Panawagan po ito ng Diyos sa atin na stop trying hard, but start trusting Christ. Pangalawa pong H, hindi kaya sa sarili, kaya po sa tulong ng Diyos. Magagawa po ito sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Kung ang standard po ng Panginoon sa atin ay ito, you therefore must be perfect as your heavenly Father is perfect. Sa tingin ninyo, kaya ba natin sa sarili lamang? Siyempre hindi. Gusto ng Diyos na maging totoo ang pagsunod natin kasi gusto niya, tulad niya tayo, na banal at may malinis na puso. Be holy for I am holy. Nilikha tayo ng Panginoon para ma-reflect ang karakter ng Diyos.
Tinawag niya tayo mga anak kasi gusto niyang maging tulad niya tayo. Sa buhay Kristiyano, hindi man posible ang sinless perfection ngayon. Pero iyon ang life pursuit natin. Iyon din ang nakikita natin sa hinaharap. Tulad ng sinabi ni Apostle John, when He appears, we shall be like Him, for we shall see Him as He is. Pero ngayon, alam na natin, mahina tayo. Alam natin, nagkukulang tayo. Kahit Kristiyano na tayo. Isang maling reaksyon, yung sinasabi na nobody's perfect. Pasensya na, tao lang, nagkakamali din. Lagi natin narinig yan. Pasensya na, tao lang. Kung ganoon lagi ang ating sinasabi, pasensya na, tao lang, nagkakamali, eh baka kapag nadapa na tayo at nagkamali ng ilang beses at makita mahina sa pagsunod sa mga utos ng Diyos, ay umayaw na tayo. Bakit pa natin tatapusin ang 3-kilometer run ng ating buhay kung palagi naman tayong nadadapa? Maling reaksyon ito kasi ang gusto ng Diyos kapag nadadapa tayo, sa Kanya tayo makakapit. Hihingi ng tulong kasi ang totoong pagsunod ay gawa ng Espiritu sa buhay natin. We have the power to obey kasi nasa atin ang Espiritu. Pangako din naman ito ng Diyos sa atin noong Old Testament na natupad sa pagdating ng Espiritu. Ayon sa Ezekiel 36 verse 27, ibibigay ko rin sa iyo ang aking Espiritu para maingat ninyong masunod ang mga utos ko at mga tuntunin. Ang totoong pagsunod ay bunga ng Espiritu. Kaya nga, sabi po ni Apostol Pablo, mamuhay tayo na ginagabayan ng Espiritu. Tatakbo tayo sa lakas ng galing sa Diyos. Kapag nadapa, alam natin may Diyos na hawak sa kamay natin. Tutulungan niya tayo tumayo at sasabihin sa atin, tuloy ka lang sa pagsunod. Kasama mo ako. Ang nagiging problema naman minsan po, ang nagiging problema, lalo na po yung mga matured na Christian, mga may posisyon sa simbahan, yung magtatagal ng mga Kristiyano, tagal ng mga palasimba, iisipin nila na kaya na nila ang kanilang sarili. May sapat na silang training. Kaya ko na yan. Sapat na akong training. Magaling na ako mag-evangelize. Magaling na ako magturo. Magaling na ako sa paglilingkod sa mga ministries. Ipinapaalala po ng ating Panginoon na huwag darating sa punto na tumatakbo sa isipan natin at sa puso ay ganoon, na hindi na natin siya kailangan. Araw-araw po, kailangan natin ang Espiritu Santo. Kailangan natin ang Panginoon. Araw-araw. Minuminuto, segundo, oras-oras. Hanggang sa dumating ang oras na bawian na tayo ng buhay. Hindi rin darating na wala ng lugar para sa paglagong espiritual dahil hanggat hindi tayo nagiging katulad niya sa totoong pagsunod, palagi meron tayong puwang sa paglagong espiritual. Huwag tayong hihinto. Huwag din gagawin sa sarili lamang. Pangatlo pong H, hindi para sa ating mga sarili, hindi para sa karangalan ng ating mga sarili, kundi para sa karangalan ng ating Panginoon. Sa isa pong kumpanya, ang isang empleyado o kaanib ng kumpanya ay ginagawa ang lahat ng kanyang makakaya upang mapaganda ang kanyang pangalan, mapataas ang kanyang rank, at lalo't higit ang kanyang salary. Maaring ginagawa niya ang mga bagay na ito upang tumaas ang reputation ng kanyang kumpanyang kinabibilangan. Ngunit ang main objective niya talaga ay para maging maganda ang kanyang buhay. Ngunit pagdating po sa ating iglesia, sa ating simbahan, ano nga ba talaga ang main objective natin sa paggawa ng mga bagay na ginagawa natin dito, simbahan, at paglabas ng simbahan? Siyempre, sagot, ginagawa po natin ang mga bagay na ito para sa karangalan ng Diyos.
Sabi nga sa 1 Corinthians 10:31, kung sa simpleng pagkain at pag-inom ay dapat gawin para sa Diyos. Lalo naman yung mga bagay na sa tingin ng mga tao ay napaka-espiritual at maka-Diyos. Tulad po ng pagbibigay, tulad po ng pananalangin, tulad po ng pag-aayuno. Ngunit bago isa-isahin ng Diyos ang ating Panginoong Hesukristo, ay bago niya isa-isahin ng mga yun, binanggit niya muna ang general principle sa Matthew 6 verse 1. Mag-ingat kayo at baka ang paggawa ninyo ng mabuti ay pakita ng tao lamang sa literal, sa harap lamang ng ibang tao upang makita nila. Ang pagsunod na hindi totoo ay ginagawa para sa karangalan ng kanyang sarili. Ginagawa ng nakikita ng tao. Inaagaw po nito ang karangalan na dapat po ay para sa ating Panginoon. Kung nagbibigay, ipamamalita. Kung mananalangin, gusto nakikita ng iba. Gusto naririnig ng iba. Pero ang gusto po ng Panginoon ay pagbibigay ng lihim, pananalangin ng lihim. Hindi naman po ibig sabihin na laging pasikreto. Buong buhay, pasikreto na lang ginagawa natin, pagsunod natin. Motives po ang pinag-uusapan natin dito. Hindi lang basta pagsunod na hindi nakikita, kundi pagsunod na para sa ating Panginoon. Posible din naman na hindi nga nakita ng iba. Ngunit sa loob-loob naman, tinatapik naman ng sarili para as a sign of self-approval. At sasabihin sa sarili na napakagaling ko talaga. Ang galing-galing ko. Ngunit ang issue po, para kanino ba ginawa ang mga bagay na ginagawa mo? Nais din ng Diyos na makita ng ibang tao ang pagsunod natin. Kaya, hindi po laging pasikreto. Pero ang motibo ay para itaas ang kanyang pangalan at hindi ang pangalan ng ating mga sarili. Kundi para sa mapapurihan ang Diyos. Sabi po sa Matthew chapter 5 verse 16, sa ganitong paraan, pagliwanagin ninyo ang inyong ilawan sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa. Sa gayon, ay lululatiin nila ang inyong Ama na nasa langit. Ang totoong pagsunod po ay iyon lamang na ginagawa para sa karangalan ng Diyos. What is your goal in doing what you are doing? Kung ang sagot dito ay para sa karangalan ng sarili mo, kahit pa napaka-spiritual na ginagawa mo, kahit pa preaching of the Word of God, evangelism, pagtuturo sa Sunday school, pagkanta sa koro, pagtugtog habang sa simba, kung ginagawa mo yun para sa karangalan ng iyong sarili, ay mas mainam pa po na magwalis na lamang ng simbahan na walang nakakakita. Pero ginagawa mo naman para sa karangalan ng ating Panginoon. For the glory of God, this goal is what sets apart true obedience from false obedience. Kaya nga po mga kapatid, ang tunay po na pagsunod ay magagawa po natin sa 3 H. Sa triple H na nabanggit. Ang tunay na pagsunod ay ang unang H, hindi po panlabas lamang, kundi ginagawa at nagmumula sa puso. Ang tunay na pagsunod ay pangalawang H, hindi natin kaya sa ating sariling lakas. Ito ay magagawa natin sa pamamagitan at sa tulong ng Diyos. At ang tunay na pagsunod ay pangatlong H. Hindi para sa karangalan ng ating mga sarili. Ito po ay para sa karangalan ng ating Panginoon Diyos. Ang buhay Kristiyano po ay parang gulong. Paikot-ikot. Walang katapusan. Bilog. Minsan po, nasa ibabaw. At minsan nararamdaman natin na hindi na umikot ang gulong. Lagi na lang nasa ilalim. Ang buhay Kristiyano po ay hindi puro pasarap.
Meron pong mga pagkakataon na tumatating sa ating buhay na kailangan natin magtiis, kailangan natin magtiyaga upang masunod ang kalooban ng ating Panginoon. Tulad nga po ng sinabi ko kanina, magtiyaga upang masunod ang kalooban niya, at kapag nadapa, ay huwag susuko. At kailangan tatakbo tayo sa lakas na nanggagaling sa Diyos. Huwag po tayo mag-alala kung tayo nadadapa. Kasi hindi tayo pababayaan ng Diyos. Tulad po na pangako niya sa atin sa Josue chapter 1 verse 9. Alalahanin mo lagi itong aking tagubilin. Magpakatatag ka at tibayan mo ang iyong loob. Huwag kang matakot o mawawala ng pag-asa. Ako, si Yahweh, ang iyong Diyos, ay sa iyo saan ka man pumunta. Kaya mga magulang at mga kapatid, may kadiliman man na bumabalot sa ating buhay na akala natin walang solusyon. Isipin lang po natin na kaya natin yan. Basta puso lang. At sigurado kaya natin yan. Basta nasa puso ay siya lamang. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen, Amen, at Amen. Dadako po tayo sa ikalawang paghahanda. Tayo pong lahat ay magsitayo. Sa Panginoon ialay, lakas ng kamatayan, buhay mo at kasiglahan. Pakikipaglaban, si Jesus ang pamarisang, malakas at matapang. Siya iyong pag-aanak ng iyong kalakasan. Bawat nasa iba
lingkod at siyang magsisikap. Ibigay ang iyong lakas sa Panginoon ialay. Lakas ng kabataan, buhay mo ay kasiglahan sa pakikipaglaban. Lahat ay ipagkaloob sa umibig ng lubos, at sa iyo ay lumubos, sa lupa ay manaog. Buhay niya'y ibinigay ng Maligtas ka lamang. purihin mo siya tigalang ng buong kalakasan. Sa Panginoon ialay, lakas ng kabataan, buhay mo ay kasiglahan sa pakikipaglaban. Tayo po ay manalangin. Walang hanggan Diyos na aming Ama, maraming salamat po sa mensahe na dinala ng isa mong lingkod na kabataan. Salamat po Diyos sapagkat ginamit mo ang mga kabataang ito na siyang nagdala ng mensahe na nakapagbibigay sa amin ng kalakasan ng aming pananampalataya. Ang aming pong kapatid na Charles Kenneth Brinosta, siya po ngayon ay naglalakbay, kaya dalangin po namin o Diyos ng iyong matnubayan mo po siya sa kanyang paglalakbay at ingatan hanggang sa marating niya ang kanyang bayang Batangas City. Alam po namin o Diyos na kayo ang Diyos na kumakalinga sa bawat isa sa atin. Nagpapasalamat din kami o Diyos sa ginawa naming pananambahan na ikaw po ang siyang lumukob sa amin sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu. Salamat po ng marami o Diyos sapagkat kami naririto. Patuloy kaming nagkatapat sa iyong kabanal-banalang pangalan. Nanawa po ang ganitong pananampalatayang ipinagkaloob niyo sa amin ay manatili sa aming buhay habang kami ay narito pa sa daigdig na ito. At sa gabi nito o Diyos, pansamantala kami maghihiwa-hiwalay, ay kayo po ang magbigay sa amin ng bendisyon. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon at ingatan kayo. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at bigyan kayo ng kapayapaan mula ngayon at magpakailanman. Amen. Lord, we bow to live holy, bowing our knees to you only. As for me and my house, we will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house,
We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. Praying together, staying together, any storm we can weather. Trusting God's word, we need each other. Oh, praise the Lord. Sisters and brothers in harmony and love. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house,